Tumirik ang bus na ito sa taas ng bahang dulot ng pagsasabay ng super bagyong Karina at habagat sa Araneta Avenue sa Quezon City noong July 2024. Ang mga hindi na makalangoy palabas o makakyat sa bubong ng bus, sinaklolohan ng mga residente. At naulit pa yan nang bahain ulit ang Araneta Avenue noong August 2025 dahil lang sa thunderstorm. Kaya naglutangan ng mga sasakyan. Tuwing huhupa ang baha, nalalantad ang problema. Sandamakmak na problema sa basura. Kaya naman isang Araneta Avenue sa mga pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga flood control project ng pamahalaan. Nang kausapin kanina mga taga-barangay Tatalon na dinadaanan ng Araneta, sinabi nilang mukhang effective naman ang proyekto sa mga ulan nitong mga nakaraang linggo. Kung dati abot second floor, ngayon mas mababa na umano ang baha kung meron man. At kung dati oras ang binibilang bago humupa, ngayon, minuto na lang. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Ayon sa Pangulo, kalahati pa lang ito sa balak pampalawakin drainage system sa Araneta. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdideclogging ulit. Hindi naman tumitigil ang MMDA sa paglilinis hindi lang sa Araneta, kundi sa buong Metro Manila. Pero pansamantalang ginhawa lang yan kung tuloy-tuloy ang hindi tamang pagtatapon ng basura. Sana po ay tulong-tulong po tayo. Huwag po tayong magtatapon ng mga sari-saring mga basura sa kahit saan dahil po ito'y mapasok sa mga drainage system. Kaya nagkakaproblema po pagdating ng pag-ulan. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko kahit papano, may ibsan talaga natin yung pagpali. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.